Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Dagdag kontribusyon sa pag-ibig. Lalarga na are bukas. Ronda Pilipinas. Comelec nilinaw na hindi na-impluwensyahan sa desisyong itigil ang pagtanggap ng signature para sa People's Initiative. Ronda Pilipinas. Pensala sa agri-sector, bunsod ng El Nino, lumobo pa. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 11 patay sa banggaan ng 2 sasakyan sa Mexico. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, muling pag-aarap ng Muntinlupa Chiefs at Taguig City Generals. Tambakan na naman. Ronda Pilipinas. Balita showbiz, Carla Abellana, hindi iiwas kung sakali makakasalubong ang dating asawa, dating mister na si Tom Rodriguez. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating naku, bawal ito, NBI report, nagmamaneho ng sasakyan pero peke ang lisensya. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sa Let's Prove It, pagbilis ng pagtibok ng puso. Delikado nga ba? Mamaya papatunayan natin dyan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tama, live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Naka-live din po tayo sa DWIZ News FM. FM station po yan sa buong Pilipinas. At naka-live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, naka-live din tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Balitang panahon muna tayo. Huwag muna away-away. Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan ng Northeast Monsoon o amihan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, habang makakapekto naman ang buntot ng low pressure area sa ilang bahagi ng Mindanao.
Sana yung mga ganyang balita ay makapagpa-cool down ng mga ulo nila, no? Oo. Dahil dito, asahan na ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Northern Mindanao, Socsargen, Caraga, Davao Region, Central Visayas, Biliran, Samar, Eastern Samar at Southern Leyte. Habang magkakaroon din ng maulap na papawirin at mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province, Bicol Region at Northern Samar. Makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin ang Metro Manila. Oh, Metro Manila. Yung mga mainit ang ulo sa Metro Manila. Ayan, maulap tayo ngayon. Kasama dyan ang Western Visayas, gayon din ang lalamig bahagi ng Luzon at Mindanao. Ronda Pilipinas. Sisimula nang ipatupad bukas ng Pag-ibig Fund ang mandatory monthly contribution ng mga member at employer. Ayon sa Pag-ibig, mula sa kasalukuyang 100 pesos ay itataas na sa 200 pesos ang minimum na kontribusyon. Talagang lahat ay tumataas na mga kababayan. Taong 2021 hanggang 2023 nang ipagpaliban ng Pag-ibig ang contribution hike dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang dagdag na kontribusyon ay magbibigay daan upang ipagpatuloy ng nasabing government-owned and controlled corporation ang pagbibigay ng abot-kayang home loans sa mga miyembro nito sa hinaharap. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Strategic partnership na talakay sa state visit ni PBBM sa Vietnam. Good news naman tayo mula kay Patrol 14 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Chairman of the National Assembly Vuong Dinh Hue ang iba't ibang aspeto ng Philippines-Vietnam Strategic Partnership. Sa kanilang pagpupulong, naging highlight ang achievements ng magkabilang panig sa larangan o sa partikular sa Parliamentary Relations, Defense Cooperation at Maritime Affairs. Ibinida naman ni Pangulong Marcos ang anyay kasalukuyang magandang takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Maliban dito, humirit din ang suporta si Pangulong Marcos sa Vietnam sa climate change initiatives ng gobyerno ng Pilipinas, kasabay ng pagsisiwalat ng posisyon nito hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Magugunitang nabuo ang formal na ugnayang diplomasya ng dalawang bansa noong July 12, 1976 at itinaas ang antas ng kanilang ugnayan patungo sa isang strategic partnership noong 2015. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, binigyan din ng Commission on Elections na imposible ang pagsasagawa ng plebisito para sa charter change sa taong 2025. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lauchanco, sinabi na rin ni COMELEC Chairman George Garcia sa Senate hearing kahapon na maiipit sa oras ang COMELEC, lalo na at pinag-aandaan din ng ahensya ang 2025 election. Meron po tayong muli, December 2025 Barangay NSK elections. Ganyang kahigpit po ang timelines, kaya po kahapon binanggit na ni Chairman Garcia, imposible po sa 2025 ang plebisito sa People's Initiative kung sakali man. At kung sa taong ito po ay mailalabas namin ang bagong resolution at sumulong muli sila, plebisito po talagang hanggang October na lang po namin kayang gawin. Di na po pwedeng lumampas sa October dahil masyado na pong malapit sa preparations ng 2025 elections. Samantala, aminado naman ang COMELEC na malaking kabawasan sa kanilang trabaho ang pagpapatigil ng Commission and Bank sa pagtanggap ng pirma dahil tiyak na maabutan din ito ng voters registration. Ang main concern po namin, ang unang magpapang-abot ay yung ating voters registration. Nakikita po talaga namin darating sa punto na hihinto tayo sa voters registration kung sumulong. Sumulong po talaga ang plebisito. Ito po February 12 hanggang September 30 po. 7 months lang ang ating registration. Iyon, tama-tama yung sinabi ni Attorney Makalintal kahapon, talagang hindi po pwede. Walang pera. Walang pera ang COMELEC. Yan ang tinig ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Lauchanco sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, isusulong pa rin ng Administrasyong Marcos ang pag-amyenda sa konstitusyon sa kabila ng kaliwatkan ng mga pambabatikos ng ilang sektor sa charter change. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumukonsulta na sila sa mga dating Chief Justices tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayon din kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Uy,
Alam nyo ba si Juan Ponce Enrile, ngayong February 14, 100 years old na yung mama. Oh, makakakuha na siya ng, anong tinatawag doon? Yung 100,000 pesos. At sa mga constitutionalist, upang matukoy kung ano ang pinakatamang gawin dyan sa Chacha. Sa ngayon, hindi na niya tiyak kung nananatili pa rin ang option o isang option ang People's Initiative o PI. Matatandaan sinuspinde ng Commission on Elections ang proceeding sa People's Initiative sa harap ng tumitinding bangayan ng Senado at Kamara. Samantala, nilinaw naman ng Pangulo na ang hangad niya lamang na maamyendahan ay ang economic provisions, ngunit tila nagagamit daw sa isyu ng politika. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Senador Marcos may kondisyon bago makipag-usap kay Speaker Romualdez sa kanyang kasin, sa kanyang pinsan. Alamin natin ang kondisyon na yan mula kay Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Ilibing muna ang People's Initiative. Ito ang kondisyon ni Senator Amy Marcos bago patulan ang sinabi ng kanyang kabangayan na si House Speaker Martin Romualdez na bukas ito na makipag-usap sa kanya. Ayon kay Senator Marcos, bagamat sinuspinde ng Commission on Elections lahat ng proceedings sa pag-aksyon sa mga nakakalap na pirma para sa People's Initiative, pero pansamantala lang ito. Sa pagdinig ng Senado kahapon, lumitaw na nakipagpulong si Speaker Romualdez sa grupong pirma na nagsusulong ng People's Initiative. Kaya naniniwala ang mga senador na suportado at tumutulong si Speaker Romualdez sa pangangalap ng pirma. Una rito sinabi ni Speaker Romualdez na hindi naman kailangan maging bastos. Bukas naman daw siya sa makabuluhang pakipag-usap kay Senator Marcos. Pero ayon sa senadora, bakit sagot ng sagot ang Speaker sa kanyang mga patutsada, gayong wala naman siyang direktang pinangalanan. Una rito sa kanyang panalangin, sinabi ni Senator Marcos na ilayo ang kanyang kapatid sa mga devil na nakapaligid dito, at sa hearing naman kahapon, may pinatutsadahan ito na wala daw gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ito is Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ang lamig-lamig sa Maynila ngayon dahil may amihan. Pero parang napakainit ng mga issues. Samantala, hinamon ng mga kongresista ang Senado na aprubahan na ang resolution of both houses sa 6 na papatay sa inaayawan ng mga senador na People's Initiative. Ayon kay House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalibe, isang amyenda lamang sa saligang batas ang maaaring gawin kada 5 taon. Kaya kapag natapos ng Senado, ang RBH 6 ay malabo na ang PI. Dapat niyang ipasa ng mga senador ang RBH 6 na walang political provisions at tanging economic provisions lamang, at tiyak na magkakasundo na sila o makakasundo na nila ang Senado o makikipagdebate pa. Umaasa naman si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales ng 3rd District ng Pampanga na tutuparin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ng Senado ang RBH 6 sa unang quarter ng 2024. Ngayong inihinto na niya ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma para sa PI, ay dapat aprubahan na ng Senado ang RBH 6 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Samantala, para naman kay Congresswoman Geraldine Roman ng Bataan, panahon na para gawin ng Senado ang mga sinasabi nito. Ronda Pilipinas. Samantala, inihirit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara na bumuo ng solusyon sa harap ng bangayan sa charter change. Inihayag ng Pangulo na nakipag-usap na siya sa kanyang legal luminaries upang humanap ng solusyon sa hinggil sa issue na yan. Anya, maring ang pinagtatalunan ng mga senador at kongresista ay kung magiging joint o separate ang pagboto kaugnay sa Chacha. Kabilang sa mga kinukonsulta ng Pangulo, sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Presidential Legal Counsel
Juan Ponce Enrile. Kasabay nito, hinimok naman ni PBBM mga lider ng dalawang nakapulungan ng Kongreso kasama ang mga eksperto sa konstitusyon na bumuo ng mga simpleng solusyon na hindi nalilikha ng malaking kontrobersiya. Mababatid na pumirma ang lahat ng 24 na senador sa manifesto na maaaring tumututol sa People's Initiative kaugnay ng charter change. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pero sinabi na ni BBM, di ba? Sinabi ni BBM, voting separately na yan. Sige, tanggap tayo ng isang report. Lahat naman ay madadaan sa mabuti, minsan mabote. Minsan mabote. Maski mag-inuman kayo ng mga soft drinks dyan. Basta ang importante, nag-uusap. Lahat naman ay nadadaan sa mabuti o maboteng usapan. Ay, nako. Sige, tagap tayo ng report. Vietnamese companies hinimok ni PBBM na palawakin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Alamin natin ang report ni nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Inanyayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga negosyante sa Vietnam na ikonsidera ang Pilipinas bilang destinasyon para sa kanilang planong pagpapalawak ng negosyo sa iba't ibang larangan. Sa kanyang pahayag sa isang working luncheon kasama ang mga negosyanteng Vietnamese at mga Pilipino na nihanda ni Prime Minister Pham Minh Chinh, sinabi ni PBBM na ang Pilipinas ay maaaring magsilbing pangalawang lokasyon bilang suporta sa manufacturing operations ng mga kumpanya. Matatandang ikinalugod ng Pangulo ang plano ng Vingroup Company na mag-invest sa Pilipinas lalo na sa produksyon ng electric vehicle battery. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos kay Prime Minister Chin Min ng Vietnam sa mainit na pagtanggap sa kanya at sa mga miyembro ng kanyang delegasyon. Ang kabuang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam ay umabot na raw sa $6.18 billion noong 2022 at ngayong state visit ni Pangulong Marcos ay nagkasundo ang magkabilang panig na itaas ang total trade sa $10 billion kada taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita, nadismaya si Sagip Party List na Representative Rodante Morcoleta sa patuloy umanong pagtanggi ng Senado na amyenda ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Aminado si Congressman Marcoleta na matagal nang iniimbita ng mababang kapulungan ng Senado na makipagpulong sa mga kongresista sa isang Constituent Assembly pero tumatanggi. Inihayag ito ng mamabata sa kanyang pagdalo sa committee ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng isinusulong na People's Initiative. Inimbita ng chairperson ng Senate Committee na si Senator Amy Marcos, si Marcoleta upang makibahagi sa pagdinig. Idinagdag ng kongresista na mula noong panahon ni dating House Speaker Sonny Belmonte, hindi inaaksyonan ng mataas na kapulungan ang mga resolusyon na ipinapasa ng Kamara para amyenda ng saligang batas. Ronda Pilipinas. Samantala, sumampa na sa 109 million pesos ang naitala ng Department of Agriculture na napinsala bunsod ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayan, tuloy-tuloy ang pinsala habang nag-aaway kayo. Batay sa datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, mahigit 4,738 na metrikong tonelada ang nakabuang volume ng production loss sa sektor. Aabot na rin sa 200,062 na mga magsasaka ang naapektuhan ng pangkabuhayan sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula na kung saan ito ang pinakaapektado na lugar. Ayon sa DA, mayorya sa mga napinsalang palayan ay nasa reproductive stage na o possible na. Patuloy naman ang mga ginagawang hakbang ng DA para matugunan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tuloy-tuloy ang mga reports. Nasa likod ng umano'y mapaglinlang na People's Initiative, dapat daw makasuhan o dapat kasuhan. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go!
Dapat nakasuhan at papanagutin ang mga nasa likod o mastermind sa Peking People's Initiative. Ito naging panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform ukol sa manoy suhulan sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sinabi ni de la Rosa na kahit pa sinuspindi na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma pero kailangan pa rin anyang mabigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan sa pangangalap ng pirma para sa Anyay Politicians Initiative. Git ni De La Rosa, layunin ng pagdinig ng Senado na mabunyag at bigyan ng muka ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantala sa signature campaign. Mungkahin ng Senador isama sa magiging rekomendasyon ang paghahain ng kaso para mapanagot ang mga nagsamantala at nanloko sa pagpapapirma. Git ni De La Rosa, tamang sabihin na kaluluwa ng bayan ang ninanakaw ng mga oportunistang nagkukubli sa likod ng mga pirma ng ating mga walang muwang na kababayan. Muling inimok ni De La Rosa ang publiko na bawiin ang pirma na sa pilitang kinuha sa ilalim ng Anyay Politicians Initiative. Hindi anya dapat hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng bayan. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yun! So, tuloy-tuloy pa rin, ha? Okay. Teka muna. Bago tayo magtuloy-tuloy, ito ito ang NBI report natin. Nagmamaneho ng sasakyan pero peke ang lisensya mo. May naalala kasi ako, yung merong mga driver na mga, hindi naman lahat yung mga jeepney driver. Minsan nakipagkwentuhan ako sa isang jeepney driver. Alam nyo ilan ang lisensya niya? Ang dami. Dami. Ang pinakita niya sa akin, mga 5 yata o 6 yata yun. Oo. Para pag nahuhuli. Iba, mamili ka dyan. Pero, delikado ho yan, ha? Nagmamaneho kayo ng sasakyan, pero peke lisensya ninyo. Alamin nyo kung ano ang kaparusahan sa report na ito na NBI report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Nagmamaneho ng sasakyan pero peke ang lisensya mo? Nako, bawal ito. Hindi basta-basta ang pagmamaneho ng sasakyan dahil obligasyon mo na rin ang lahat ng taong nakakasalubong mo sa kalsada. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng lisensya dahil ito ang patunay na ikaw ay dekalidad na driver. Pero paano kung ikaw ay drive pero peke ang iyong license? Nako, labag sa batas yan. Ayon sa Section 172 ng Republic Act No. 3815, ang paggamit ng lisensya na hindi inisyu ng Land Transportation Office ay illegal at may tuturing na falsification o public documents. Ang sino mang individual na namimeke ng mga opisyal na dokumento kagaya ng lisensya ay maaaring makulong ng 2 hanggang 6 na taon at magmulta ng hanggang 1 milyong piso. At ang sino mang magmamaneho ng hindi gumagamit ng valid na driver's license ay magmumulta ng 30,000 piso at hindi makakakuha ng opisyal na lisensya sa loob ng 1 taon. Ang driver's license ay pribilehiyo at hindi karapatan. Kaya tama lang na siguraduhin ng Land Transportation Office na dekalidad na driver ang kanilang bibigyan. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. May makakausap po tayo. Total, alam nyo naman ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon, lalong-lalo na sa politika. Aalamin natin kung ano ang masasabi ng isang political analyst. Okay? Political science ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kung ano ang magiging sa palagay niya, kung anong tingin ng taong bayan tapos ano sa palagay niya mangyayari sa mga darating na mga, huwag na natin pag-usapan yung linggo, mga darating na mga buwan. Okay? As we reach 2025, parang itong ganitong kaagay, parang feeling ko, eleksyon na after 2 months. Nasa linya po natin ang from the Department of Political Science, University of the Philippines at from Octa Research, nasa linya natin si Professor Ranjit Rai. Prof, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin.
Opo. Prof, itanong ko lang po yung ano yung pinaka-latest na yung recent study po ng Okta. May kinalaman ho ba sa PI yon? Wala naman wala kami latest study pa ni-release for the public on People's Initiative. Pero nag-release po kami ng importanteng probe, no? O pag-aaral tungkol sa ano ang pinaka-urgent, pinaka-mahalagang mga issue na gusto ng taong bayan. Yun. Isolbahin ng gobyerno sa quarter, no? Within the quarter. Kailan ho nangyari yung study, yung study, Prof? December 10 to 14 to, Okay. fourth quarter, 2023. So yun ang pinaka-latest na study right now. No? Opo. Ano po lumabas? And, Anong pinaka-concern? Nilabas namin ito sa balita, ang Opo. lumalabas ay mayorya ng ating mga kababayan, hindi nakikita na charter change ang issue. Opo. Okay, ang may nakikita urgent issue nila. Ang urgent issue ay 7 out of 10 Filipinos, 70% yun. Ay talaga yung mataas na presyo ng mga bilihin. Yun. Managing inflation. Pangalawa ho, yung ensuring o affordable food. Dapat ho yung ating murang pagkain para sa ating mga pamilyang Pilipino. At pangatlo ho, yung yung jobs po. So yan ho yung affordable, higher wages pala po. Yan ang top 3 ho. So, naglabas kami ng survey na yan, ang nakita ng media, yung 1% po na nagsasabing urgent ang charter change. Hindi ho urgent siya. Hindi urgent para sa kanila, pero open pa rin sila kapag pinag-uusapan, Prof. Wala pa tayong data dyan. Ang huli naming study was last year na halos 60-40 po. 60 ay against charter change at any one time at saka 40% ang for. Marami rin ang for charter change. Nasa halos 40% po. So, yan po yung numbers. Maglalabas po kami ng bagong pag-aaral niyan itong first quarter para matigil na yung mga haka-haka, puro-puro about how we truly support charter change. Pero kung merong support siya, at hindi naman ibig sabihin dahil charter change, masama na yan. Depende ho kung anong papalitan sa Constitution at ano yung agenda ho for charter change. At saka yung kamalayan na Prof, kung aware talaga yung mga kababayan natin kapag pinag-usapan yung PI o charter change, ano ang napumapasok sa isip nila? Oo, yun. I-measure natin yan. Lilipumi namin calculate namin lahat ng mga pag-aaral on that and will inform the public their mga results. Kaya tama ka, awareness is very low. Awareness of the Constitution per se ho, yung pagkakaalam sa mga sa Constitution natin, mababa talaga for most Filipinos. Mas lalo na siyempre yung charter change po. Pero itong huling 2-3 linggo, siguro ho, tumaas ang awareness ng mga kababayan natin sa issue na to. I-measure natin yan sa February survey ho ng Okta Research. Oo. Dako, Prof, pagka ginawa niyo ho yan, bigyan niyo kami ng data, ha? Opo. Sigurado kayo. Lahat naman ng media ho, binibigyan namin. Ayan. Kita niyo naman lagi namin. Paano malaman yung latest na informasyon sa Okta Research sa mga pag-aaral niya. Punta na kayo sa Facebook namin ho. Nandun pati yung mga naka-upload rin, pati yung mga files. So sa Facebook natin, meron na talagang datos yan. Yan. Okay. Prof, sana ma-maintain natin yung linya kasi hindi ganong kaganda yung linya. Okay, Prof, ako'y aapila sa inyong pagka-political analyst. Sa palagay po ninyo, saan pupunta itong mga nangyayaring mga sabihin na, pwede nating tawagin na awayan, bangayan, sagutan. Anong tingin ho ninyo dito, Prof? Well, ito ho, kaya nga, klaro-klaro sa ating mga kababayan na importante sa kanila yung mga issue ng sikmura. Ang ginagawa ngayon ng mga ating mga leader, nagpapangayan, hindi sa servisyo bayan ang ginagawa. So, yan na klaro-klaro sa ating mga kababayan, nakikita nila yan. Malayo ho sa kailang mga kailang urgent needs, no? O talaga mga pangangailangan, yung pinag-uusapan ngayon. Hindi ho ngayon talaga pinag-uusapan ng charter change. Mas lalong hindi ho, walang kwenta-kwenta kung
sa lahat ng ating mga kababayan, karamihan ng mga kababayan, yung issue ng politika ng dalawang pamilya ng Duterte at Marcos. So, ayun po ang reaction ko dyan. Sana po, ay balik natin po yung focus dun sa trabaho ng gobyerno ko to serve the people, provide for the poor and the marginalized, at saka yung agenda for development and democracy na nilatag ni President Marcos nung last sona niya, no? Wala pa po masyadong na-achieve. At ngayon nawawala sa focus ko dahil dito sa politika. Eh, pag tingnan ng mga kababayan natin, yung politika, personal na personal. Tungkol sa interest ng pamilyang Duterte, pamilyang Marcos, sa 2028. Hindi po yan yung dalawa kasing issue eh. Yan, yung ICC, at saka itong charter change. Malayo ho sa mga interest ng ating kababayan yan. At sana ho humigahon lahat at mag-focus doon sa talagang trabaho at hand, which is to help the poor and the marginalized ating lipunan. Pwede ba yun, Prof? I don't know if I can say this. Pwede ba nga nangyayari na mislead yung mga kababayan natin na imbis na ang focus ng awareness nila o yung kanilang pagkakaalam kung ano ang mga nangyayari dapat papunta doon sa PI, ang nangyayari, ang pinag-uusapan nila, yung away nung dalawa? Yan, posible yan kasi natanggal na sa issue eh. Oo. Yung focus, yun sa away ng dalawang pamilya. Oo. And yung dalawang rally, it's already, at saka yung aftermath ng dalawang malaking rally over the weekend, yan ang klarong-klaro sa ating mga kababayan. Hindi interest nila ang nakafocus dito. Oo. Ang interest ng mga political groups, mga factions natin, mga pamilya, yung 2028, yung pagkatatili sa power, ganyan. So, yun yung naging focus, Imbis na yung economic provision na importante usapin din siya. So, yan po yung yan po nangyari, mas lumabot yung usapan, mas lumakas yung bangayan, nawala ang focus dun sa kapitid sa bayan. So, yun po yung yun po nangyari over the last few days. At sana po yung mga kababayan natin, lalo sila makilahok, lalo lang i-urge yung government to refocus, to focus on its eye on the ball, which is to serve tayo, ang publiko. Kasi balik serbisyo tayo, balik ang focus sa serbisyo. Etong People's Initiative, mukhang may setback siya, kasi talagang umalmang Senado at tama naman yung pagkalma nila. Pero hindi ko nakikita tapos pa to, matatapos to agad. Iyon. Itutuloy pa to. At on the side of the House, kaya nga talaga naniniwala talaga na yung economic provision, kailangan talagang baguhin. Para ho lalong umunlad, yung ating bansa. Ang panawagan ko is talagang kailangan iklaro yung mga argumento for charter change, for economic charter change. At i-assure yung publiko na hindi third extension ng habol ito. So, yun naman, I think, kailangan klaruhin ng House of that law. Yung People's Initiative, talagang divisive siya, binapito siya ng at kahapon ho, nagsalita na yung mga experts natin sa Constitution, dating retired, dating mga justice RPO at saka Aspuna, na ang People's Initiative na sinusulong ay mali po, magiging problema siya sa level of Supreme Court. At dahil, yung paraan niya, hindi ho simpleng amendment o simpleng pagbabago. Pero pagre-review siya ho ng bagong konstitusyon na pag-desisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng gawin through People's Initiative. So, yun yung argumento. Hindi mo pwede malusaw yung boto ng Senado dun sa importante usapin ng charter change. Kasi doon sa proposal voting jointly, yun ang sinusunod ng People's Initiative na pag magkita ang Senado at saka ang House sa isang Constituent Assembly to change the Constitution, they will vote jointly. Pagka ganun nangyari malulusaw po yung boto ng Senado. Senado po. And, it is bicameralism, hindi po siya
naangkop sa disenyo ng ating mga institution, yung Kongreso. Oo. So, kasi po sa paggagawa ng batas, separate sila, they do it Tama. in cooperation with one another and separately. Oo. So ganoon rin po pa dapat daw sa pagpapalit ng constitution. 2/3 vote ng bawat house. Both houses. Oo. So, nakikita nila kung may pagkukulang itong initiative na sinusulong. Okay. On the matter of the house, Oo. nakikita nila na marami na nag-sign eh. Ito na ang gustong importante ang economic charter change. Itutuloy nila. Kaso nga lang, COMELEC pumasok na, nagsabi, kailangan pag-aralan mo na, itigil mo na pansamantala ang proseso. So, andun tayo. Andun tayo ngayon. Nakikita ko na itutuloy pa rin to. And kailangan may mas maayos na paraan, no, para pag-usapan to na hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nagkapangayan. At may malayang talakayan kung bakit kailangan palitan ng constitution, yung economic provision. Opo. Hindi pa ako nakakita ng ganung klaseng talakayan dahil nga kasi nga medyo galit pang Mainit pa pareho. o hindi pareho ang pagtingin, no? Oo. Okay. Oo. Yeah. Sige, Prof, siguro last question ko na to. Given the data na ito yung mga concern ng mga kababayan natin, kailangan medyo malapit sa sikmura nila at pagkain o yung kanilang buhay, yung pag-uusapan, trabaho, kung versus dito sa exposure ng kasi economic provision tapos meron pa pinag-uusapan na term extension, hindi ba pag masyadong mababad na yung issue at umabot to ng mga 1-2 buwan, yung bang mga kababayan natin, palagay po ninyo, mas may push na intindihin kung ano ba talaga yung tsa na yan? Ngayon pa lang I think marami nang naging mas aware Yeah. na kailangan natin pag-aralan kailangan natin may awareness tayo sa Constitution, may tamang hakbang para baguhin ito. Opo. Mataas na awareness natin yan. Kailangan natin siguro pag-aralan pa, i-improve yan sa next surveys natin. Oo. Pero ang importante dito yung ingay at yung bangayan, nakakahadlang siya una sa television bayan. Yung mismo. Pangalawa, yung mga namumuhunan mo sa atin. Oo. Siyempre, kinakabahan yan kasi dahil ang gulo eh. Alam mo yan, may mga panawagan pang ibang mga tao pag destabilization. Oo. So baka maka-apekto ho. Maganda na nating simulain, no? Nag-recover na ekonomiya galing sa COVID. Nakakita natin sa Octa Research Surveys ng third quarter and fourth quarter ho. Tama. Nag-improve po yung optimism ng mga tao. Oo. Yung pananaw ng mga tao na magbabago ang buhay nila over the next 6 months. Oo. Magbabago ang ekonomiya for good, tumataas po yan. Andyan din po yung improvement po sa self-rated poverty, tuloy-tuloy po yung downward trend yan. Nakikita na natin na meron ng konting pagbabago, no? Dahil nagbukas na ekonomiya, lalo na sa jobs po, unemployment po bumagsak, yung joblessness po bumagsak. So sayang po lahat itong mga gains na to kung mawawala yung tiwala ng mga mamumuhunan sa atin dahil natatakot sila dito sa bangayan. Hindi necessarily sa charter change, pero sa bangayan po. Sa bangayan mismo. So, kaya nga kailangan po hinaon po yung ating mga politiko, mga leaders natin. Dahil hindi lang tumitingin ng bayan, hindi lang tumitingin yung namumuhunan sa kanila, pati yung mga investors natin, no? Tama. Kaya tumitingin rin sa ang bayan. Tama. How our leaders are conducting themselves. Behaving. Behaving themselves. No? A statement. Kasi politics will always be there. Yeah. Pero yung partisanship na lumalabas, napaka-destructive, napaka-violent, lalo yung salita na nilabas, no? Pwede In the last gamitin. few rallies, no? Tsaka yung aftermath. Medyo masakit pakinggan para sa mga Pilipino, lalo na marami nagugutom po. Umami po yung nagugutom based on our Octa Research survey of the fourth quarter. Yeah. Yan ho dapat ang focus, hindi ho itong bangayan dahil sa politika, bangayan dahil sa 2028. People have to rise above the partisanship and personalism, personal politics, and become statesmen ho. Kasi ang daming problema ho ng bayan natin. Tama. Kailangan ho yun ang focus po. Tama. Okay.
Professor, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Maraming salamat po. Maraming salamat, Department of Political Science, University of the Philippines, UP, at Fellow Octa Research, si Professor Ranjit Rai. Thank you, Prof. Ronda Pilipinas. Oy, abangan nyo ang pagbabalik ng Siyasat DWIZ Investigative Reports. Malapit na po yan at magiging parte po yan ng mga programa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Oy, malapit yan. Yung malapit na yan ang pagbabalik ng Siyasat. At ngayon, tanggap tayo ng isang report. Equity subsidy ng mga kwalipikadong consolidated entity itinaas na ng LTFRB. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Itinaas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang equity subsidy para sa mga kwalipikadong consolidated entity. Ayon sa LTFRB, target paigtingin ng pamahalaan ang ES sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program kung saan ay mula sa 160,000 na itinaas na ito sa 280,000 pesos para sa mga Class 2, Class 3 at Class 4 na vehicle o yung mga tinatawag na modern PUVs. Nasa 210,000 pesos naman ang inilaan para sa mga modern PUV Class 1 alinsunod sa Department Order Number 2023-018 at LTFRB Memorandum Circular Number 2023-045. Layo ng LTFRB na may prioridad at mabigyan ng karagdagang suporta ang mga transport group na sumailalim sa konsolidasyon na nais bumili ng mga modernong PUV units. Bahagi ito ng ahdigay ng pamahalaan na magkaroon ng moderno, komportable, ligtas at epektibong sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Mas mabigat na parusa laban sa mga law enforcers na pagtatakpan ng isang karumal-dumal na krimel at ebidensya ukol sa illegal na droga isinusulong sa Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina? Yes, Dennis, nais ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na itaas sa 20 taon mula sa kasalukuyang 12 taon ang tagal ng pagkakabilanggo ng isang tagapagpatupad ng batas na pagtatakpan ng ebidensya kaugnay sa illegal na droga at iba pang karumal-dumal na krimen, kagaya na lamang ng panggagahasa, pagpatay, pagtutulak, paggawa, importasyon ng illegal na droga at iba pa. Sa ilalim ng inihaing House Bill 7972 ng Kongresista, binigyang diin ito na bilang alagad ng batas at may kapangyarihan, may pananagutan ang mga tagapagpatupad ng batas na mapanatili ang kaayusan ng publiko at mapigilan ang mga krimen. Pag ito pa ang naging dahilan ng problema sa pamagitan ng pagiging instrumento sa krimen, dapat lamang kumaharap niya ang mga ito sa mas mabigat na parusa. Bukod pa rito, dapat din anyang mapanatili ng mga law enforcers ang mataas na pamantayan pagdating pag-uugali at pagiging tagapagtanggol ng mamamayan. Matatandaan kahapon lamang ng ipasight in contempt ni ACT-CIS Party List Representative Edwin Tulfo ang mga police officers na may kaugnay sa unlawful arrest sa 4 na Chinese nationals sa Parañaque City noong nakaraang taon. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 19 na katao patay habang 18 sugatan sa banggaan ng isang truck at bus sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa isang highway sa Pacific Coast State kung saan ang isang bus ay may sakay na 37 pasahero. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at tulong ang pamahalaan ng Mexico sa mga pamilya ng mga biktima. Kasalukuyan pang inaalam ang nangyaring insidente. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating sports, muling paghaharap ng Muntinlupa Chiefs at Taguig City Generals, tambakan na naman. Sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Tila isang replay ang naganap na laban sa pagitan ng Muntinlupa Chiefs at Taguig City Generals. Ito ay matapos tambakan muli ng defending champs na Taguig ang Muntinlupa sa kanilang rematch at tinapos ang laban sa score na 110-74. Matatanda ang unang nagharapang dalawang koponan noong December 2023 kung saan tinambakan ng Taguig ang Muntinlupa ng 34 points sa final score na 107-73. Komportabling naglaro ang Taguig at hindi pa sila natatalo sa kanilang home court. Nakatulong din ang magandang pagbalasan ng coach ng Taguig na si Bing Victoria sa kanyang mga manlalaro. Muli namang hinirang si Mike Sampurna bilang best player of the game kung saan siya ay nakapagtala ng 17 points na may 6 rebounds at high percentage layups. Sa ngayon, nananatili pa ring top seed ang Taguig City Generals sa standings ng NBL Chairman's Cup. Patuloy lang na sumubaybay sa Aliw Channel 23 para sa nalalabing games ng elimination round. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Sa ating showbiz, Carla Bellana, hindi iwas kung sakaling makasalubong ang dating asawang si Tom Rodriguez. Alamin natin showbiz report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, handa na si Carla Abellana na makasalubong ang kanyang dating mister na si Tom Rodriguez na kanyang hiniwalayan matapos lamang ang 3 buwan ng kanilang kasal. Ito'y matapos na dumating na sa bansa si Tom mula sa pagbabakasyon nito sa Amerika. Ayon sa actress, inaasahan na niya magkakasalubong sila ng landas na aktor dahil pareho silang talent ng GMA7. May obligasyon daw ito bilang isang artista kaya't alam niya na darating ang araw na talagang magbabalik ito sa pagtatrabaho. Wala naman daw siyang nararamdaman na takot, nervyos o mai-intimidate siya. Ilang beses na rin naman daw niyang inisip ang naturang senaryo na magkakasalubong talaga sila ng landas bagamat hindi niya raw alam kung kailan. Kung matatandaan, sinabi ni Carla noong nakaraang taon na nakamove on na siya sa paghiwalay nila ng aktor. Anya nahanap na niya ang kanyang peace of mind at naisara na niya ang chapter ng buhay niya kay Tom kung saan lumagpas pa raw ang kanyang pag-move on kaya't okay na siya. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, bago tayo magpaalam, tayo'y may patama quote of the day. Ang ating patama quote, minsan mas madaling ulit. Okay, para sa ating patama quote of the day, minsan mas madaling sabihin ang tunay nararamdaman sa pabirong paraan. Ayan. Alam niyo mga Pilipino kasi, hindi sanay sa kumprontahan eh. Hindi sanay sa kumprontahan yan. Though mas mabilis ang usapan pagka-kumprontahan at derechahan. Pero ang problema, yung ating kultura. Ang kultura natin, mas maganda, mas maganda ang feeling natin, mas magaan pag idinadaan sa pabiro yung mga sinasabi natin. Ultimo yung mga nanliligaw, 'di ba? Minsan mga joker yung mga 'yan, magbibigay ng mga ganito, ng ganyan, magjo-joke ng ganyan, tapos paano kung mahal na kita. Mga ganyan. Idadaan yan sa mga pabiro. Kasi ang kultura natin pag dinaan sa pabiro ay mas magaan. Pero alam nyo, dapat mga Pilipino masanay din tayo sa diretsahan ng mga pananalita kasi mas mabilis at saka mas clear at mas totoo yung usapan. Kaya pag tumanggap tayo ng kritisismo, dapat open. Yan. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon inihatid namin sa inyo live sa Ronda Pilipinas. Antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong nagawag balita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.